Tumayo na po tayo. Atin na pong basahin ang salita ng Panginoon na makikita sa Roma chapter 12 verse 11. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Ito po ang salita ng Panginoon. Tinatawagan na po natin ang ating kapatid para sa opening prayer. Magsamba, kailangan maging ka pong masinti, anak kong pastor. Masinti. Kailangan natin tapo ka dito. Amen? Sige po, dukutan po manalangin tamo. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Igpami pong may payakin sabla. King lagyo na po ninggegeng mga bus. Kaya kaming Ginoong Yesus, igpambanal niya ng kaurasan na iti, lalapit kayo pong mitmong kababanloob, kimbanal yung harapan, Ginoong Diyos. Prenipureng kaya kaming puso, kaya kaming kaisipan, Ginoong Diyos. Igpambanal na anuman po nga kakisong mga katula, kareng pusong deti, kareng kaisipan, kareng ti Ginoo. Ingadwa ni po kayong panalangin niya ng oras sa iti, linisan nyo kayo putuasan, kayong banal ng daya, kaya kaming Ginoong Yesus. Bang maging katanggap-tanggap kami, pang banal, king banal yung harapan ngayon yung oras ay iti. Uling sinabi yung Ginoong Diyos, yung panalangin ng taong matulid, miras king kaya kong harapan. Dapat yung panalangin ng makasalanan na matatanggap king harapan nyo. Yang ngayon yung kaorasan na iti, Ginoo, paano walan mi po, lininis yun na rin kaya puso. Din kaya kayong kaisipan, malaya na kaya pong manalangin, malaya na kaya pong manyawad. Kaya kaming kaburian ngayon kaurasan iti. At malaya na kayo pong marap kayo. Magirandam ka rin kayo kong panalasalita. Dakal pong salamat, tigpang banal king kayo kong lugod. King kayo kong biyaya. King pagpapalang pagkalubyo kayo kami, Ginoong Diyos. Panualan mi, itingan po ba't kayo? Ingega na nga iti, Ginoo. Uling nang wala ko kayo kami, ala kayo pong magawa. Salamat, tigpang banal king kaya kang lugod. Ngayon yung kaorasan po nga iti kaya ni para sambanda kayo, Ginoong Diyos. Puryanda kayo, Ginoong Diyos. Dakilanda kayo, Ginoong Diyos, king kaya kami biye. Pablasang yung adwan mo kaya kami. Tingal doon ang yung Domingo, Ginoo. Emi at itikusan, bami nga balik, ingega ng kapasalamatan, kapuryan, king kaya kang pegamatas sa lagyo. Salamat po, ipambanal, king lugod mo kay kami. Ngayon yung kaorasan na iti kay po kayo ni para sambanda ko po. Puriyan at dakilaan ka rin kay kaming biye. Huling ikay kay kaming sandigan, kayong panaligan, yun yung Diyos, kay kaming biye. Niya mo karapatan mo, ibalik mo nga kay kayong biyayang at supo kay kami at yung kalakasan na pigkalubyo. Salamat, ipambanal, ngayon yung kaorasan na iti, panalangin mi po yung kekeng gawain. Manibatan po karing anak mong titigtig karing instrumento, Ginoong Diyos. Tinan niyo po pong lalong kabyas ng bangkanita. Lalo kong tumula karing dandaman yung dalit. Ngayon yung kaorasan na iti, karing dalit, ay anak mong gagamitan nyo, yung gulot na ng pulpito, Ginoong Diyos. Salamat, ikpang banal. Tinan niyo pong kasigasigan, tinan niyo pong kapibabatan, ding anak yung deti. Bangkanita ang gaging datang kayo, magsilbi lagay kayong magtula at lugod. Salamat, tigpang banal, king kaya kang lugod. Panuwalan mi, Ginoong Diyos, king kapamilatanan ng lugod ay iti. Manatili kayong malakas, manatili kayong mabiyay king yatong ay iti.
Uli ikamo ginoon kay kaming panaligan, ikamo kay kaming panualan, kay kaming biyan makanano yung sali sa imbiyan ni imbiyan Kristiyano. Salamat, ikman banal ngayon yung oras ay ti, panalangin mi, iimbalang metong ngayon yung oras ay ti. Ginoon Diyos, at ikay po kayo ni para, di nga mano mo ilang kay kayong pakiramdaman, di nga mano mo ilang kay kayong pagkaisipan, nung mga nanong ilang isimpan ka rin kay kayong puso, at dete ginoo ka bang mabibigay kanya at ngay ti, iling kay kaming pagkagye. Takal punta ka lang salamat, ipang banal, panuwalan mi ngayon yung kaurasan na iti, ginoon Diyos, makasadyanong ang dim puso, daring balang metong, muling at sukay kay ti ginoo, para puryanda kayo mo, at parangalan king kay kaming biye. Salamat pong dakal ginoo, makabugod kayo pong panalangin, kay kaming kay kaming pastor, ginoon Diyos, di na niya yung lalong kabyasnan, bangka nita ginoon Diyos, din sa ditang dandaman mi ngayon yung oras ay ti, mamielang pagpapala kay kami at kalakasan, king kay kaming biye. Dakal pong salamat, ngayon yung oras ay ti, pasalamat kay po ginoo, yung ganaganang iti ginoon Diyos, kakay kay penalangin, at duwan mi nga po kay kong bugto ngayon ap, yung kay kaming ginoong Isus taga Nazaret, kampiyan na po ni Manal yung Espiritu, tagang po kay kaming samot dalangin. Amen and Amen. Amen. Good morning po, karing bawat metong mapagpalang Sunday po, kaya katamungan po. Ayun po, ngayon pong kabakan na ini, balo ko po na malino po yung kaya katamong purpose, bakit at siya tamo po ngayon kayong church, is para po puriyan at pasalamatan tayo po yung kaya katamong ginoon Diyos. Amen po. Alupanapin po yung panalangin na pong Brother Condring mag-umpisa po, nandin, pati po yung kaya katamong MC na yung sabi po, kaya po at siya tamong ngayon ni Kenny para po pasalamatan tayo po yung kaya katamong ginoon Diyos. Suling pong yung taong mapagpasalamat, lagi ya pong pagpalaan. Amen po. Amen po. So, ibiyataman po yung kakatamong the best. Kaya pa magpuri, pa magsamba, kaya kakatamong ginin Diyos. Abe-abe tamo po. Sabi-sabi tamo po. Na magpuri, kumanta, pumalakpak, kaya kakatamong ginin Diyos. Amen po. Sige po. Let's sing po. Sa buhay kong ito, kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang mumuliin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa iyong may hahambing, ang awit ko'y iyong dinggin. Come on, church! Sa'yo'y sumasalamat.
Maraming salamat, Panginoon, sa binigay niyong pagkakataon na ito, Lord, upang kami malayang makapagpuri at sumamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Patuloy po natin na purihin, awitan ng ating Panginoon. Ang susunod na awitin po ay gawin po nating panalangin. Hallelujah. Namnamin po natin ang bawat lyrics ng kanta at gawin po natin siyang panalangin. As if kinakausap po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa simula pa, ika'y naging kapal at palagi pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay dumating, hallelujah, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah, Jesus. Come on, church. Umawit tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Sa simula pa, ika'y naging tapat at palagi pag-ibig mo'y sapat. Kung ikaw ay dumating, hallelujah, lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y matagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan. Hallelujah. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Minsan pa po, hallelujah. Hallelujah. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. Tunay nga, O Lord, Ikaw lamang ang kailangan namin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord.
Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Sabi po ng ating Panginoon, siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At sa pamamagitan niya, tayo ay makakarating sa ating Ama. Hallelujah. Tatanggapin mo at piliin, di ka na Hallelujah, Jesus. Come on, church. Let's Ikaw sing. ay anak ng Gawin nating panalangin ito. siya'y tatanggapin mo at piliin, di ka na mangangamba. Ikaw ay anak ng Diyos at siya'y Tanggapin natin ang tinanggap Panginoon. mo at Yes, piliin, Lord. di ako Hindi kami mangangamba. mamangangamba, Panginoon. Ako ay anak ng Hallelujah. Diyos at siya ay tinanggap ko at pinili. Di ako mangamba. Ako ay anak ng Diyos at siya ay tinanggap Hallelujah, Jesus. at pinili. Di tayo Yes, Lord, di kami mangangamba, Panginoon. tayo ay Kami inyong mga anak mo, Panginoon. Hallelujah. ay tinanggap namin at pinili. Di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos sa pangalan mo. May kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Minsan pa po. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, minsan pa po. Hallelujah. Hallelujah. Mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, once again, sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah. May kaligtasan. Sa pangalan mo, may kagalingan. Hallelujah. Sa pangalan mo, may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord, thank you. Di tayo mangangamba. Hallelujah. Tayo ay Yes, Lord. at siya ay tinanggap Natin at pinili, di tayo mangangamba. Tayo ay anak ng Diyos. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Lord, napakaganda ng inyong mga pangako, Panginoon. Sa buhay namin, Panginoon, isang bagay lang, O Lord, ang kailangan namin. Yun ay yung magtiwala kami sa iyo, Panginoon. Yun ay tanggapin ka namin sa buhay namin, Panginoon. Ang dami po naming hinahanap, Panginoon. And there are times na napuprostrate kami, Panginoon, at di-disappoint kami, O Lord, sa mga nakikita namin, O Panginoon, sa mga nararanasan namin, Panginoon. Pero minsan nakakalimutan namin, Panginoon, na isang bagay lang ang kailangan namin gawin, O Lord. Yun ay ang tumawag sa iyo, Panginoon.
Yun ay ang tanggapin ka ng buong buo sa buhay namin, O Panginoon. Ikaw lamang, O Lord, ang kailangan namin sa buhay namin, O Panginoon. Kung titingin kami, Panginoon, sa mga bagay dito sa mundo, O Lord, puro hirap, sakit at disappointment lang po ang mararanasan namin, O Lord. Pero alam po namin, Panginoon, kung titingin kami sa iyo, Panginoon, i-focus namin ang buhay namin sa iyo, Panginoon, walang mahirap, O Lord, ang dadanasin namin, O Lord. Hallelujah, Jesus. Pag ika'y tinanggap namin, Panginoon, maliligas kami, Panginoon, na yun ay yung pangako, O Lord. Na kapag kami tumanggap sa iyo, Lord, kami magkakaroon ng buhay na walang hanggan, O Panginoon, na darating ang araw, Panginoon, na makakasama ka namin, O Panginoon. Makikita ka namin, O Lord, makakapiling ka namin, O Panginoon. At kapag kami nagtiwala sa iyo, Panginoon, tinawag ang iyong pangalan, lahat ng karamdaman, O Lord, lahat ng sakit, O Lord, physically, emotionally, spiritually, alam namin, Panginoon, mawawala lahat ito, Panginoon, mapapawi ito, Panginoon. Hallelujah. At ang mga plano namin sa buhay, O Panginoon, na plano niyo rin para sa amin, ang alam namin, O Lord, kami magtatagumpay, O Lord, kapag kami ay tumawag sa iyo, Panginoon, kapag nilaan namin ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Patawarin mo kami, Panginoon, na minsan o madalas, Panginoon, nakakalimutan muna naming tumawag sa iyo, Lord. Na minsan, O Lord, na inuuna pa namin ang ibang mga bagay, O Lord, na hindi namin naiisip na dapat ikaw muna, Panginoon, bago ang lahat, O Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon, O Lord, na binibigay ninyo sa amin, O Lord. Katulad nito, O Lord, na kami nagkakatipon, nagpupuri, sumasamba sa iyo, Panginoon, na kami malakas, malayang nakakakanta, O Lord, malayang nakakapalakpak, malayang nakakapakinig ng iyong mga salita, O Lord. Maraming salamat, O Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At pinili mo kami, O Panginoon. Pinili mo kami, O Diyos, at kami tumanggap sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Pinanghahawakan namin, Panginoon, ang iyong mga pangako, O Lord. Natunay, O Lord, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, O Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, O Lord. I-bless niyo po, Lord, ang bawat isa sa amin. Hindi kami lalabas sa church na ito na hindi namin bitbit, O Lord, ang kaligtasan, ang kagalingan, ang kapayapaan, O Panginoon, at ang katagumpayan, O Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Ikaw lamang ang aming pupurihin magpakailanman, O Lord. Ikaw lamang ang aming paglilingkuran magpakailanman, O Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat, O Lord, sa kapayapaan na binigay ninyo sa amin. Salamat, O Lord, sa inyong Espiritu Santo na pinanaramdam ninyo sa umagang ito sa amin, O Panginoon. Hanggang matapos po ang aming gawain, O Lord, kayo po ang mag-bless at manguna sa bawat isa, O Lord. Hanggang sa aming pag-uwi, O Lord, kayo pa rin po ang mag-protekta, O God. Salamat, Panginoon. Salamat po, O Lord. Ikaw lamang ang aming tinataas, pinupuri, sinasamba, pinapasalamatan, O Panginoon, at minamahal. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Hello. Okay. Ito ba? Ba, no ka rin na kasi itong kudigo ko kainin. Madam Dong, kinuha mo yung kudigo ko. Pareho kami ng kudigo. Huwag ninyong malitin itong kudigo ko, ha? 5 pages ito. Hello. Okay. Okay. Ito ba yun?
Sinabi ko, sandali lang tayo, pero 5 pages. Kumusta na po kayo, mga kapatid? Alam po ba ninyo, kanina medyo maliliw ko. Opo, kanina, medyo maliliw ko. Sabi ko, parang nataas yata ang dugo ko, ha? Nasobrahan ko yata ng tilapia at saka itlog. Iniisip ko eh. De, pero totoo po, biro. Medyo, kanina, pinag-usapan namin ni Sister Chris na kanina, na sabi niya sa akin, kasi po yung sa isang linggo, meron po kasi kaming yung pang-blood pressure. So, minomonitor ko po. Meron pa akong dugo na umabot po ng 150. 140 makanyan, tapos 130. Meron pong isa na 118. Tapos over 90, over 80 makanyan, 87, 83 makanyan. Sabi sa akin kanina ni Sister Krishna, pag hindi nyo kilala si Sister Krishna, asawa ni Brother Dens, yung nagda-drums po natin yan sa gilid. Ano kasi yan, fixing trabaho niya sa, yung midwife, kung hindi ako magkakamali. Sa mga, sa mga buntes. Andyan po yung Sister Krishna. So, sabi niya sa akin, Pastor, magpa-blood chem na po kayo, sabi niya sa akin. So, bangka nila po ma-monitor kung talaga, baka mataas yung triglyceride ninyo, ganun. Pero napansin ko po, mahina po rin mata ko. Mahina po yung mata ko. Nahirapan po akong yung biglang tingin ng mga ganyan, hindi ko po gaano makilala yung parang ganun, biglayin ko si Consal Dens, hindi ko makilala. Medyo mahina po yung mata ko. Kaya, kahit na reading glass po itong gamit ko na ito, parang medyo humina na rin, kaya binababad ko na rin eh. Para makita ko yung binabasa ko. Mas malinaw. Yan. Kahit na medyo natanda na ang itsura, wala, talagang matanda na eh. Di po ba? Talagang mahidad na po tayo. So, yun. Pangkanita po, mas madali ko nababasa ang kodigo po natin. Amen. So, yun, good morning po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon. Si Ma'am Don, kanya kasi Ma'am Don, ayun, tawag natin kasi dyan, mga legend. Parang ganun ba? Tama ba? Kami, sa maniwalag kahit sa hindi, kami yung nauna eh, di ba? Baka hindi niyo alam, nung araw po, Consal Dennis po, nagbi-base po yan. Baka hindi niyo alam, nagbi-base po yan. Siya yung salarin yung, kanya kasi tang base natin dito, bro, tang senior citizen. Inayos po ni Brother Jay. Ang salarin po doon, si Consal Dennis, siya po yung bumili. Napakatagal na po pala yung base na yon. Yung inaayos po ng At yun pa ba, Brother Jay? Pakatanda na po kasi yung taon nito, baka 1989 siguro. 90 seconds ha. Kalaba ng panahon niya eh. So yan. At yung bagay ni Sister Arlene. Sister Arlene po. Parang wala na eh. Kaya po sabi, kaya po. Ayan, yan ang mga kasama-sama noon. Nung linggo at Sister Arlene. Siguro may po. Sino pa kasi yung mga legend dito? Parang wala na, no? Mga si Sister Janet. Hello po, Sister Janet. Ayan po yung isa sa matindi. Isipan po ninyo, talagang bukod sa senior citizen, di ba? Talagang kita po natin kung paano siya nagpagamit sa Panginoon, di po. Pastor, bago mo naman ikinikwento yan. Siyempre may related po sa mensahe ngayong umagang ito. Amen po. Good morning po muli sa bawat sa atin, maging po sa mga kawin po natin na nasa FB. Ayan po yung ating pong pamangat, yan po yung mensahe natin ngayong umagang ito. Basa ninyo, po. Sabi po natin, huwag tumamad sa gawaing espiritual. Muntik po hindi may naitaas niyo po, Brother Jay.
yung sumunod. Ang pananampalatayang masipag, hindi pa-relax. Nakalimutan kong lagyan ng sunod. Yung dapat doble yan eh. Hindi pa-relax. Amen po. Ayan po ang pagbubulay-bulayan natin ngayong umagang ito. Pero bago pong lahat, tayo po muna isaglit na manalangin. Lord, salamat po sa pagkakataong ito na muli. Binigyan po ninyo ako ng pagkakataon na tumayo, na ipahayag ang iyong salita ngayong umagang ito. Sa mga kapatid na nandito ngayon, buksan mo po ang kanilang mga puso at isipan at upang kami makinabang, Panginoon, sa iyong mga salita na may papayag. Marami pong salamat. Holy Spirit, we welcome you. Mangusap ka, kumilos ka, Panginoon. Hayaan mo na makita po namin ang kahalagaan at kapangyarihan ng iyong mga salita, Panginoon. Kami mapagpala, Panginoon. Kasama po, hindi lamang kami na nandito ngayon sa church, kundi maging po sa mga kapatid na sumusubaybay sa kanila pong mga cellphone, nanonood, Panginoon, sa pangaral na ito. I-bless mo po sila. At Lord, nais po namin banggitin sa iyo, yamang yung mensahe po ng awit namin pong inawit. Abay, dahil sa iyo, Panginoon, kami nagsigaling. Pinapanalangin po namin sa iyo, Panginoon, ang mga kapatid po namin na may karamdaman. Bless them, Father God. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Pagalingin mo. Hayaan mo, Panginoon, na maranasan ng mga kapatid na ito ang iyong mahimalang pagpapagaling. Salamat po. Muli po, Ama, i-bless po ninyo ang mensaheng may papahayag ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming sama-samang panalangin at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Yamang napakahaba itong ating teksto ngayong umagang ito. Alam po ninyo kung ano yung kabaliktaran po noon. Muli ito po nating babasahin. Ito po ang ating pong teksto dito po sa Roma chapter 12 verse 11. Okay. Pakiramdaman nating mabuti ni po. Ang sabi po ng Roma chapter 12 verse 11, magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Amen. Dagdag po ng Diyos ang pagpapala sa mga talatang ito o sa talatang ito na ating nabasa nag-iisa pala. No? Napakatindi po itong talatang ito. Alam po ba ninyo kung sino po ang sumulat ng aklat po ng Roma? Kilala po ba natin kung sinong sumulat? Parang 11 lang yata yung narinig kong si Apostol Paul ang sumulat. Who is Apostol Paul? Siyempre, alam na po natin ito. Si Apostol Paul ay isa pong Pariseo. Ayan. Expert sa mga salita po ng ating pong Panginoon. Dati po, ito pong pananampalatayang ating pong sinusunod ngayon ay laban siya dito. Ano po? Subalit, nung makilala niya ang Panginoong Jesus, katulad ng inawit natin kanina, abay siya po'y naglingkod. Bagamat nung araw po, nung bago-bago pa lang siyang mananampalataya, pinagdudaan po yung kanyang pananampalataya. Subalit, dahil po sa isang lingkod ng Panginoon na ang pangalan po ay Barnabas, ay naniwala ang mga unang mananampalataya na si Apostol Pablo ay isa nang ang tunay na mananampalatayang katulad po natin. Amen po. Isa nang mananampalataya. At sa katunayan po, kung ang pinag-uusapan po ay mga apostol, si Pablo po ay isa rin pong apostol. Amen. Good morning po. So, si Apostol Pablo ay isa ring apostol. No? Kasama po sa maraming alagad ng ating pong Panginoong Jesucristo. Pastor, bakit mo naman nasabing marami ba ang alagad ng Panginoon? Opo, marami pong alagad ang ating Panginoon. Ang pinakakilala nga ay yung pong 12. Ano po? Pero napakarami pong alagad. Marami pong mga tagasunod ng ating pong Panginoong Jesucristo. Nung araw, Luke chapter 10, mababasa natin dyan.
Ano po? Pero lang po yung mga babae, no, nasuporter ng ating Panginoong Jesucristo, baka hindi nyo alam. Mayroon pong mga babae na suporter ng ating pong Panginoon. Kaya po mga babae po, hindi po matatawaran. No? Yun mga kilala. Ang sabi po, ang mga babaeng ito ay talagang sila, yung kayamanan nila ay sinuport nila sa ministry ng ating Panginoon. At syempre po, mga kapatid, kung ang pinag-uusapan Apostol Pablo na sumulat ng aklat ng Roma, wow, grabe po yung sinulat po niya sa New Testament. Siya po ang mayroon pong pinakamaraming sinulat sa mga alaga ng ating pong Panginoong Jesucristo. Now, mga kapatid, the question is, Romans chapter 12, verse 11. Ang tanong po, bakit kaya? Ito po yung idiin po natin. Bakit kaya isinulat ni Apostol Pablo ang Roman chapter 12, verse 11? Tanong po yan. O nga, no, bakit na kaya? Bakit niya isinulat na magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon? Ang iksi, ano po? Alam po niya, basahin ko po ang aking kodigo. Sabi ko po dito, dahil alam ni Pablo na may posibilidad na ang mga Kristiyano ay matukso. Amen po. May posibilidad na ang mga Kristiyano ay matukso, manlamig, tamarin. Alam po yung tamarin? Hindi po English ng baka isipin po yung sampalok. Tamarin, maging tamad, mapapagod, at mawalan ng sigasig sa paglilingkod. Amen po. Opo. Yan po yung, kaya isinulat ni Apostol Pablo ito. Kaya si Pablo ay ini-encourage niya ang mga mananampalataya na magpakatapat. Amen. Ini-encourage niya tayo. Hindi lamang yung mga Kristiyano nung kanyang kapanahunan, kundi maging tayo ngayon. Amen. Parang si Apostol Pablo nagsasalita ngayon, ini-encourage na ang bawat isa sa atin. Na ano po? Ay yung kababanggit po pa lang, magpakatapat sa Panginoon. Amen po. Ang tanong po may power naman kaya ito? Tayo naman po ba ay tapat sa ating pong Panginoon? Amen po. Maging masigasig. Di ba? Hindi lamang po yung magpakatapat, kundi maging masigasig. Buong puso sa paglilingkod, hindi lang sa simula, kundi, ano po sa palagay po ninyo? Abay di hanggang sa wakas. Nakakalungkot po, may mga, yung mga nagiging Kristiyano, abay, grabe, sa pasimula po, tindi. Pero, kung minsan nga araw lang wala na. Salamat po sa Panginoon, hanggang ngayon nandito pa rin tayo. Amen? At naniniwala po ako na tayo po'y nahasa na ng panahon. Ang dami na nating pinagdanasan. Amen? Naranasan. May pagkakataon na yung bagang parang talagang itong nabasa natin. Ano po? Yung nanlalamig tayo, yung tinatamad tayo, napagod po tayo. Pero hindi po nagtagumpay. Nagtagumpay siya sa maikling panahon. Nangyari po na tinamad po siguro marahil ang ilang sa atin. Natukso, nanlamig, napagod, nawalan na sigasig, pero sa maikling sandali lang, hindi siya nagtagumpay. Kaya nga nandito tayo ngayon, Amen. Bakit? Kasi hindi nga po nagtagumpay. Ang diablo, diretsahin po natin. Kaya ka nang hina because of demon, simple po. Alam nga naman na pahinain ka ng Panginoon. Amen po. Ay, always po, kung ang Panginoon pinag-uusapan, tayo po'y kanyang pinapalakas. Sometimes po, dinidisiplina tayo, pinapalo po tayo, pero hindi nangangahulugan na ayaw na niya tayo. Yung talagang saktan niya, yung damdamin po natin at ayaw na tayong sumamba, magbalik sa kanya. Hindi po.
tayo po'y dinidisiplina ang ating Panginoon para tayo po'y lumakas. Amen po. Kaya po mga kapatid, dito po sa Romans chapter 12, actually, tip ko lang sa inyo ito, out po dito, sa outline ko. Ang ganda ng chapter 12 ng Romans, basahin nyo kapatid. Ang ganda po ng chapter 12 ng Romans. Napakaganda po. Sige na po, patalastas. Ano po yung isa sa pinakamagandang verse diyan? Hindi ko gaano narinig, sister. Medyo ako dito. Pero at least, nandun na yun. Yun na yun. No, marami tayong matututunan dyan. At ang isa sa ewan ko po ito yung binanggit ni sister, yung verse 21. Grabe po. So, napakabuti po ng ating pong Panginoon. Alam mo rin, itong Romans chapter 12, binibigyan ni Pablo ng practical na instruction ang mga mananampalatayang katulad mo at katulad ko. Para saan? Kung paano dapat mamuhay bilang mga totoong alagad ni Kristo. Idiin ko po ito Kung paano binibigyan tayo ng instruction ni Apostol Pablo, kung paano maging totoong Kristiyano at mababasa natin sa kabuuan po ng chapter 12 ng Roma. Apo. Saan ka makakita na sasabihin sa'yo, daigin mo ng mabuti ang masama. Halimbawa po, mayroong gumagawa sa iyo ng masama. Labanan mo siya, pero hindi sa suntukan. Hindi po sa labanang physical, kundi sa labanang kabutihan, diretsahan po. Daigin mo nga ng mabuti Di po ba? Mature ugali. Ginagawan ka ng pangit, suklian mo ng maganda. Saan ka makakita ng ganon? Kaya po ba natin yon? Ang hirap Maaring hindi natin kaya. Pero alam po ninyo, sabi ng salita rin ng ating Panginoong Jesucristo, Pablo mismo nagsabi, I can do, anong susunod kasi doon? All things through Christ who gives me strength. Sa hindi natin talaga kaya, kapatid. Hindi natin kaya. Pero kapag kasi Kristo ay nasa atin, walang bagay po na hindi natin makakaya. Yung dati po na hindi mapagpasensya, ba ito na ngayon, mapagpasensya na. Hello, kumusta po tayo? Tayo po nga ba ay mapagpasensya na? Sa amin na mga Ilocano, ganito ano ba naman yung taong yan? Kaiksi naman ang kordon niya. Alam po yung kordon. Parang nabanggit ko na minsan ito, Kunyari, hindi naman na ninyo alam. Sa amin kasi yung kordon. Yung kordon ng sapatos. Sintas. Kapag kamaikli yung kordon mo, kagad. Talagang, kala mo ikaw lang Alam mong, gumawa ng hindi maganda ako rin. Yung mga parang labanan na yon. Alam, kung mahaba yung kordon mo, sintas ng sapatos mo, pinaghahalin tulad nila, wala yan. Alam po ninyo, nararapat ang Kristiyano po ganun. Mapagpasensya, mapagpahumanhin, mahaba ang kanyang sintas. Amen po. At sabi ko, ulitin ko, kung paano, binigyan tayo ni Apostol Pablo ng instruction kung paano dapat mamuhay bilang totoong alagad ni Kristo. At isa ka doon. At syempre, Pastor, wag mong kalitan ang sarili mo. Oo naman, tayong lahat. Isa po tayo doon. Yung binibigyan ni Pablo ng instruction kung paano po maging mabuti o kung paano tayo mamuhay bilang totoong alagad ng ating Panginoong Jesucristo. At isa po sa mga pinakamahalagang katangian ng tunay na alagad ay una, pakinggan po niyo ito. Hindi siya tamad. Parang po. Parang hindi siya tinatamad. Sino sa inyo dito na pag-isang kaninang umaga nagkape, naghanda, o nagbasa ng Bible, nanalangin,
naghanda ng damit. Ano po? At nag-ready na, naligo na. At sabik na pumunta sa church. Hmm? May singit magluluto pa raw. Opo. Alam po ninyo kung linggo, dapat po tayo'y nananabik. Tayo'y nananabik. Ayan po si misis ko at saka yung bata ko. Kung gusto nila na talagang tatatatatata, ay hindi po ako nagbibiro mga kapatid. Ang bunganga ko ay parang, ang tawag nito, anong magandang halimbawa doon? Armalite, tama. At hindi po single shot. Automatic. Opo, talagang madada ko. Bilisan ninyo! Yung mga ganon, talagang ganon din po ba tayo o tinitignan natin yung oras? Ay, wala pa namang 9:45 pa lang. Pangabagya. Di ba niyo napapansin? So, mga kapatid, hindi tinatamad, hindi half-hearted, kundi masigasig at tapat sa Panginoon. Kaya, sabi ko nga dito, number 1 point po natin dito ngayon. Ito na, pupunta po na po tayo sa ating number 1 na punto. Nandito na pala, bilis. Napakasimple po. Napakasimple talaga. Sana po, pray, alam po ninyo kanina, walang halong biro nakikita ako ng Panginoon. Alam mo, pulo ba ninyo, itong outline ko kaninang umaga, nilehans ko po. Gumanon ako, Lord ako, pabayaan po ninyo na itong mensahe ngayong umagang ito, sabi ko, ay maging kalakasan, encouragement ng mga kapatid doon sa aming pong church. Ayan nakikita ko ng Panginoon. Nililehans ko talaga ito. Itong message sa ito. Kaya kung halimbawa po, ngayong umaga ito, paisi-isi ka lang, medyo inaantok-antok ka. Sabi, sayang yung pinag-pray ni Pastor Dom. Hindi mo pinalagahan. So, dapat masigasig. Ang pananampalatayang masipag, hindi pa relax-relax. Kundi, basahin nga po natin, masigasig. Parang alangan pa kayo ni po. ang Kristiyano po, ang pananampalatayang masipag, hindi pa relax-relax, kundi masigasig. Kaya nga ang sabi natin dito, kumpletuhin po natin yung sentence, ang tunay na Kristiyano dapat masipag, masigasig. Amen po? At yung pong A ng bago tayo punta dun sa masigasig, ano kasi kabaliktaran yung masigasig? Yung kumbaga yung antonym. Ano ganun yung kabalik? Tama ba ako? Sorry po, marami tayong mga teacher. Hindi po yung synonym. Usin sa social media yung mga synonyms at saka mga antonym na yan. Di ba? Tamad. Tamad. Matindi yan, no? Masagi yan po, masagi yan. Magpakasipag kayo ng Romans chapter 12, verse 11. At alam po nyo mga kapatid, at ito, katasin natin, ang salitang masigasig, minsan nabanggit ko na ito pero uulitin ko, hindi po siya passive. Nalala po nyo? Passive. 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 Ito, ang masigasig po ay aktibo, may init, may kusang loob. Amen po. Kaya nga po, ang sabi ko po, ay masigasig, hindi po siya passive, kundi active. Kaluguran ko, mga kapatid, Santiago chapter 1 verse 22, forgive me Brother Jonathan, hindi ko naisingit ito. Nag-insert na ako hindi ko pa na-insert ito. Itong, ewan ko po kung nailagay ko. Santiago chapter 1 verse 22. Parang pero English ito, alam mo naman, nahirapan akong basa sa English.
ano na, Tagalog na lang. Sabi ko dito, maging tagapatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Amen po. Yan po ang salita ng ating pong Panginoon. Kapag tayo ay naging passive sa pananampalataya, para na rin tayo nagsabi na wala akong pakialam. Hindi ako apektado. Paano kaya kung passive Christian? Parang nababanagan na ninyo ni po. Nadalo nga pero walang pakialam. Parang ganun yun. Amen po. But Pastor Doming, Bro Doming, ibahin mo ang mga Kristiyano sa Faith Assemblies of God. Amen. Masigasig yan. Amen po. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Abay, wala tayo dito kung hindi po tayo, masigasig. Ibig ko pong sabihin. Ano po? Wala tayo dito kung hindi tayo masigasig. At sabi natin dito sa ating kudigo, siguro nito pong mga nakarang araw, nakarang mga panahon, naging passive po tayo. Ano po? Ibang wala tayong pakialam. Mga kapatid, tinawag tayo para maging bahagi ng kanyang gawain. So, kapatid, mahusay, maganda po na dapat po being a Christian, bilang mga tagasunod ng ating pong Panginoong Jesucristo, dapat po maging aktibo tayo. Amen po, maging aktibo tayo. Sa pagsamba, yung huwag maging walang pakialam. Maging instrumento tayo, maging buhay na saksi tayo sa kabutihan ng ating pong Panginoon. Yung magkaroon tayo ng pakialam. Huwag yung pong, ulitin ko po yung passive. Yung passive po ganito may nakitang nakitang dumi, basura. Ibawo, nandyan, may basura dyan. Lampasan lang. Walang pakialam nga Di ba? Kung hindi sabihin na, Brad, sister, pwede mo pakipulot mo ito? Pakipulot mo kaninya mo gawa. Amen. So, mga kapatid, alam po niyo, gusto ko pong mag-encourage sa bawat isa. Ano po? Mayroon tayo lahat mata. Amen po. Meron tayong lahat na nakakakita, matang nakakakita. At higit sa lahat po, ating tama pong discerning spirit. Amen po. Alam po niyo, maganda po na gamitin natin yan, na active, ano po, sa paglilingkod sa Panginoon. Ano po? Yung bagang puntong hindi na kailangan tayong utusan. Pwede bang ayusin mo ito? Gawin mo yon. Sa isang Kristiyano po na active, kapag ka nakita niya ang isang bagay na kailangan gawin, wala sa kanya yung, bukas na, procrastination. Tama ba yung sinabi ko? Itang pagpapaliban doon sa pwede mo nang gawin ngayon. Hindi naman talaga yung gano'n, naghihintay. Sila na lang yung gagawa. Yung mga ganun, yun po yung mahirap doon. Ano po? Mga kapatid, ito yung hamon ng ating Panginoon Diyos ngayong umagang ito. Sa ating pong point number 1, ano kasi yung point number 1 natin, nakalimutan natin kaagad, maging masigasig. Sa paglilingkod natin sa Panginoon. Napakaganda po yung halimbawa ni Nasira. Ano po? Nasira. Siya po ang pinauwi po ng hari ng Persia noong araw. Ano po rin noong araw? Tip ko lang ito, parang, ano kasing tawag doon? Ano kasing tawag natin doon? Yung parang kaalaman. Parang, ano kasing kaalaman? Parang trivia. Ayan, trivia. Alam po ba ninyo na ang Israel noon at saka Iran ay magkaibigan? Ano sila ngayon? Di ba matindi? Nag-aaway.
Masisisi po yan. Pero, noong araw po, ang Iran o Persia at Israel, may kaluguran na po. Amen. Kasi nung araw po, ang Israel sakop po ng Iraq, which is Babylon niya. Ang ginawa po ng Iran, sinakop niya ang Babylon niya na kung saan at that time sakop niya ang Israel. Ang Iran po ang nagpalaya sa Israel mula po sa pagkakaalipin. Nalipin kaya sila sa loob ng 70 years. Lumaya po sila. At sa punto pong yun, ang mga Israelita habang sila po ay nasa Iran, abay, naging maayos po yung kanilang ugnayan. Ang hari nga that time, pinauwi niya si Nehemiah to build yung pong bakod. At sa panahong yun, nauwi po mga Israelita sa Israel. Nagkaroon po ulit ng pagkakataon na may ayos po ang Israel. Hanggang sa dumating na yung panahon ng Roman Empire. So, kaya nga po, alam po ninyo, yung sinicelebrate po natin tuwing Christmas, yung pong pag-alaala po natin sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo, yung pong mago, yung pong mga mago na dumalaw po sa ating Panginoong Jesucristo. Alam po ba ninyo kung saan nanggaling? Iran. Ay, siyempre, hindi yan yung sentro ng mensahe. Ang sentro po, yung punto na si Nehemiah na pinauwi ng hari ay tawag nito, itinayo muli ang wasak na muog. Itinayo ni Nehemiah, Pastor, ano ngayon? Ano ngayon? Itinayo niya ang muog. Ito po yung gusto kong makita po natin. Kahit maraming tutol, ang dami pong tutol at that time. Ang daming nagpapahina po kay Nehemiah. Nandyan si Sanballat, si Tobias, pinapahina, tinatakot siya. Pero, dahil sa pusa siya ay masigasig, talagang active siya. Ano po? Yung kanyang pananampalataya ay talagang hindi po siya napigil ng anumang pagpapahina sa kanya. Itinayo niya, pinangunahan po niya yung ang mga Israelita sa pagtatayo po ng bakod po ng Israel. Nabigo ba sila? Nagtagumpay. Nagtagumpay po. Tagumpay po sila. At naging napakaganda po ang resulta sa loob lamang ng maikling panahon. Dahil sa sila po ay nagkaisa. Alam po ninyo, napakahalaga po yun, yung word na nagkaisa. Dahil sa sila po ay nagkaisa, bagamat mayroon pong ilan-ilan nga, sina Tobias. No? May oposisyon. Abay, naitayo pa rin po nila na maayos yung pong muog ng Israel. Alam po niyo mga kapatid, mensahe po sa bawat sa atin, napakahalaga po yung pagkakaisa. Amen po. Unity. Unity in spirit sa paglilingkod po sa ating pong Panginoon. Minsan po, tanong ko lang po sa bawat sa atin, nangyari na rin po ba sa atin yung minsan tinamad po tayo? Tinatamad po tayong bumangon. Sigawan mo, in Jesus' name, wala kang kakayanan sa akin. Nulit ko po, lalo na kung araw ng linggo, dapat maging excited po tayo. Amen po? Masigasig na sumamba at maglingkod sa ating pong Panginoon. Pwede bang palapakan natin ang ating Panginoon Diyos dyan?
Oh, so number 2 na po tayo. Pangalawa po, sa number 2, parang hindi nagbago Pastor. Parang yun din na. meron akong ibig sabihin diyan. Kahit na sabihin natin parang yun din, no? Sabi natin iwasan ang katamaran. Hindi ka na umalis diyan. Opo, iwasan ang katamaran. Ang tanong, saan? Saan? Parang yun din sa gawain ng Panginoon. Siyempre, sabi ko nga, may purpose si Pastor. Bakit niya binanggit yan? Siyempre, Romans chapter 12, verse 11b. Actually, ang sabi po natin dyan, no, bakit binanggit natin dyan, alam po ba ninyo, ang katamaran sa gawain ng Diyos, kapatid, pakinggan mo ito, ay tanda ng malamig na puso. Opo, ang katamaran po, hindi naman ko kayo kinukonsensya, hindi naman ko kayo, hindi ko naman po, yung bagang, yung gusto na yung saktan yung damdamin po ninyo. Ali po, kumbaga, sa oras na ito, nagpapaalala po ang salita po ng ating Panginoon. At ito, didiin ko po, ang katamaran po ay tanda ng malamig na puso sa ating pong Panginoon. Kapatid, kumusta po? Kumusta po tayo? Kumusta po tayo? Mainit pa ba ang ating mga puso sa ating Panginoon? Hello? Baka naman po nanlalamig na. At mapapansin mo yan, ano mo yan, mahahalata mo yan kapag ka sa araw ng linggo, mabigat ang katawan mo na bumangon para sumamba sa Panginoon. Amen. Amen. Ang tamad sa spiritual life ay laging may dahilan. Opo, ganun po. Excuses. Laging may dahilan. Yan po, mahalata mo na. Yung dinadahilan. Hindi nga lamang maayos yung kanyang dahilan. Naranasan po ba natin ito? Yung linggo may dahilan tayo. Siguro naman naunawaan ako ni Pastor. O naunawaan ka talaga ni Pastor. Ang Panginoon kaya. Ang Panginoon po ay nagbukod talaga ng araw kung saan dapat natin sambahin ang ating pong Panginoon. At ito po. Sa Luke chapter 14, verse 16 up to 20, alam po ninyo sa mga talatang yan, may 3 pong dahilan kung bakit hindi dumalo ang mga inanyayahan dyan. Ano ho? May inanyayahan dyan. At gumamit po, naglagay po ang ating pong Panginoon ang isang metapura. Para ilarawan po yung kung paano po yung pong panawagan ng ating pong Panginoon. At ginamit niya yung pong punto na mayroong isang tao na naghanda ng isang piging upang anyayahan ang mga tao na dumalo sa handaan na ito. At mayroon pong 3 dahilan kung bakit po tumanggi ang mga nanyayahan na ito. Una po na dahilan, property. Anong ibig mong sabihin yung property, Pastor? Lupa. Kaya po, mga kapatid, mga magulang, mga kapatid, kapag kainanyayahan ka ng Panginoon, wag mo, sabi po ng salita ng Panginoon, don't harden your heart. Huwag mong patigasin ang iyong puso, lumapit ka na. Amen po. Kapag kinukonvict ka ng ating Panginoon, alam po ninyo, maluwang ito Kung minsan, pumapasok din po dito yung katapatan natin. Kapag kinumpik ka ng ating Panginoon na magsisi ka, dapat magsisi ka. Amen po. Kapag tinatawag ka ng ating Panginoon Diyos, magpasalamat ka at dapat isang salitang magmadali ka. Wow! Pagkakataon. Kapatid. Kapag sinabing pagkakataon po bukas maaring wala na. Ingeni. Pagkakataon nga Ngayon,
Pero bukas, maaaring wala na yan. At kung wala na bukas, anong babanggitin natin dyan? Kanta ni, ni Bing Rodrigo. Ano naman yung kanta ni Bing Rodrigo na yun, Pastor? Sige na mo, balo yaw. Ayun, bahagi po siya namin. Sinayang mo. Oh, di ba? Sinayang mo. Bukas wala na. Kaya dapat po sa atin, mga kapatid, kapag tinawag tayo ng ating pong Panginoon, dapat po magmadali po tayo. Yung mga inanyayahan na ito, ano po, kung titignan po natin, may reason naman eh. May reason sila. Ano po, may dahilan. Minsan po, nagre-reasoning din po ba tayo? May reason din po ba tayo? Ang sabi ko sa aking kudigo, maganda yung reason nila. Pero sa mata ng Diyos, ang tawag doon, dahilan ng malamig na puso. Amen po. Yung mga reasoning po ng mga taong ito, ano yun? Dahilan lamang, ang katotohanan nun, malamig na yung kanilang puso sa Panginoon. Amen po. Kaya ka mahirap makita sa gawain ng Panginoon. Kaya malamig ang, hindi ka gaanong nasuporta. Kasi nga po, ito nga yung sinasabi po natin na malamig. Kaya nangyayari po yung katamaran kasi nga malamig po yung puso po natin sa ating Panginoon. Kaya nga may hamon po ako dito eh. Sabi dito, kumusta ka? Kumusta po tayo? Ay pwede ko rin kausapin ang sarili ko. Kumusta ka, Bro Doming? Opo, pwede ko rin. Kasi the message is not only for you. Kasama rin ako dito. Kumusta ka, bro? Mainit pa ba puso mo sa Diyos? O malamig na rin? Di ba? Ikaw lang. Alam po ninyo, sa tanong na yan, actually, hindi ikaw lang eh. Tayo lang ang makakasagot nun. Tayo lang ang makakasagot kung mainit pa ba ang ating pong puso sa Diyos o malamig na. Yan po ninyo, naalala ko yung napakahusay po na anchorman sa TV. Ano na naman na yung binabanggit mo na anchorman na yun, Pastor? Si Mike. Si Mike po. Patay na si Mike. Minsan binubuhay pa nila. Pastor, anong bigig sabihin sa Mike? Anong relasyon ng mensahe? Si Mike naman na yan. Sige na po, maalala po ninyo. Yung laging binabanggit ni Mike. Excuse me po. Minsan po, may mga Kristiyano, maraming mga Kristiyano ganun. Ano po? Ayun po, yung tatlo na tinawag ng ating Panginoon. Anong sinabi nila? Si Mike, binubuhay. Excuse me po. Nakabili po ako ng lupa. Excuse me po. Nakabili ako ng bangka. Excuse me po. Bagong kasal ako. Patay na po si Mike. Huwag na nating buhayin. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Yes, Lord. Hallelujah. Number 3, and this is the last. Ang sabi po natin dyan, bilis. Maglingkod ng buong puso. Tama. Tama po. Maglingkod ng buong puso. Alam po ninyo, itong pinag-aaral natin, ang mensahe ngayong umaga ng ating Panginoon, napakasimple. Kaya po pinipili natin talaga na itagalog.
Kahit ang maunawaan natin na maayos. Po, unawaan natin. Napakalinaw. Tagalog tayo eh. Ano po? Baka isipin po niya, Pastor, pwede bang ikapangpangan ninyo? Pwede po. Pwede po natin kapangpangan yan. Ano po? Mahal sa susunod na linggo, baka titignan natin kapangpangan natin. Mas madaling maunawaan. Kaya lang problema kanila, yung mga nanonood na po, na maunawaan. Ay siyempre, yung kuligulang naman natin, pwede natin gawin kapangpangan yan. So sabi natin, maglingkod ng buong puso. Di ba? Alam po niyo mga kapatid, kapag sinabing maglingkod ng buong puso, ibig sabihin nito, number 1, hindi half-hearted. Buong puso, buong eh. Di ba? Hindi kalahati. Hindi po kalahati. Hindi yung andun ka nga, andito nga tayo. Ginagawa mo na nga, o ginagawa mo, pero ala kang gana. Hindi po ba? Pwede ba yung ganun? Pwede po. Pwede natin gawin. Yun po yung mga half-hearted. Yung ginagawa mo pero wala kang gana. Yung ginagawa natin halimbawa kung minsan, sorry po sa mga kabataan, paulit ito, ano po. Mga kabataan, iba yung bagang, kasi kung minsan po, dahil sa kabisihan ng mga kabataan, ay sorry kung minsan mga kabataan kasi, Pastor, dinidiin mo naman, inulit-ulit mo, kabataan. Mahilig sa, may mga ganyan. Aminin natin sa likod. Ako man din, mahilig din ako eh. Ewan ko, mahilig din po kayo. Ano po? Pamo. Yung pamo. Ay, ugasan niyo yung mga, ano nga dyan, mga baso. Mga plato. Sagli mo. Ba, napilit oh, nagugas. Nagdadabog naman. Di ba? At ang problema doon, ang pinakamatindi doon, nakakabasag ng baso. Mga kabataan, bato-bato sa langit, ang tamaan, abay magsisi ka na. Di ba? Maganda po itang kapag ka gumawa ka, masaya ka. Masaya ka. Ako. Ikaw din, pagka mag-asawa ka na, kabiyasang manwas, kabiyasang magsaing, masakit siya ito. May kinakailangan, habang bata pa kayo, alam na ninyo kung paano magsaing. Diba? Yung bata ko, tinuruan kong magsaing, magastos siya mo. Magamit na niya na yata lahat ng mga Ricardo doon. Ano po? Pero alam po ninyo, pero biro sa mga kabataan, mag-aral kayo magluto. Mag-aral, mga kabataan ngayon dito, biyasa kayo, marunong ba kayo magluto? Sino mga kabataan marunong magluto dito? Alam po niyo, simple lang yan. Training po yan. Training. Biyasa kayo magluto. Kanin. Alam po niyo, sa pag-aaral ngayon, sa pag-aaral ng yung alibawa po, gusto magluto, mag-YouTube ka mo. Kahilig ninyo ng YouTube. Tututo kayo dyan. Hindi half-hearted. Sabi ko nga, hindi yung andun ka nga, ginagawa mo nga, pero wala kang gana. Hindi dahil napilitan, hindi dahil may schedule ka, kundi mahal mo si Lord. Anong ibig mong sabihin dyan, Pastor? Ay, liwanagin ko ito Ginawa mo ang isang bagay, no? Kasi schedule eh. Schedule siya, kaya ginawa mo. Dapat hindi ganon. Dapat masaya ka. Gagawin ko ito kasi love ko si Lord. Buo yung puso ko naglilingkod sa Kanya. Di ba? Hindi mo iniisip ang sarili mo, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos. Yun po ang paglilingkod ng buong puso, mga kapatid. Hindi mo ginagawa para makilala ka, kundi para makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Buong loob, buong sigasig, buong tiwala. Kapatid, kahit pagod, ito po yung naglilingkod ng buong puso. Kahit pagod, kahit walang palakpak, kahit walang kapalit, tuloy ang paglilingkod, mga kapatid. Amen? Amen po.
Kaya nga, kung minsan, kahit hindi nyo ako pinapalakpakan, nagbabasa pa rin ako. Hindi, yung palakpak natin para sa Panginoon Diyos yan. Hindi po kay Bro Doming. Ba't hindi natin palakpakan ang Panginoon? Ang Panginoon naman, hindi naman si Bro Doming ang pinapalakpakan natin eh. Diba? Kapag buong puso kang naglilingkod, hindi na kailangan pilit-pilitin. Puso nang gumagalaw yan. Kanina nga po eh. Ba yung kapatid natin, parang nag-aagawan, no? Gumanin yung isa. Ay, hindi po. Yeah. Nagkaroon lang siguro ng miss sa, ano yan, no? Brother Ren, ampong, brother Contring. Dapat, alam po rin yung magandang spirit yun. Dapat ako. Yung mga ganun baga. Hindi, salamat siya na lang. Hindi, yung ganun. Dapat po, ang maganda po yung espiritu na naunahan ako ni Brother Contring, ha? Brother Ren. Malalim ang mga yan. Malalim mga yan. At wala po yung espiritu na, sige, ikaw na lang. Hintutukihin ako bisa. Di mo ba? Hindi ganoon, nandun yung espiritu po tayo. Kasi love natin si Lord eh. Kapatid, pakinggan po natin ito. Ang taong naglilingkod ng buong puso ay makikilala hindi sa dami ng ginagawa. Ano po? Kundi sa lalim ng kanyang pagmamahal sa Panginoon. Wow! Ang tindi po. At bilang pangwakas, bago po tayo mananalangin, pakinggan ninyo ito mga kapatid. Paalala po sa bawat isa. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong lingkod, kundi ng taong totoo ang puso sa paglilingkod sa Kanya. God bless everyone. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh God, hallelujah. Oh Jesus, pikit natin ang ating mga mata, tayo manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. We worship you, Father God. We welcome you, Holy Spirit. Thank you for your presence. Thank you for your word this morning, oh God. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy na nagpapaalaala sa amin. Hallelujah, Jesus. Pwede bang sa oras na ito, kausapin natin ang ating Panginoon, pigit natin ang ating mga mata. Kung sa mga nakaraang araw, nakaraang panahon sa iyong buhay, spiritual, na pagtanto mo, tunay na nagkulang ako sa Panginoon. Tunay na nagkulang ako sa iyo, Panginoon. Pwede mong sabihin sa Panginoon sa oras na ito, Panginoon, patawarin mo ako. Patawarin mo ako kung sa mga nakaraang panahon sa aking buhay, naging pabaya ako, naging tamad ako, naging malamig ang puso ko sa iyo. Pwede mo yung sabihin sa oras na ito, Panginoon, I'm sorry. Panginoon, patawarin mo ako. Nais kong maging aktibo ngayon sa iyong gawain. Tulungan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa paalaala mo sa amin ngayong araw na ito. Sa iyong mga salita. Salamat sa iyong salita na buhay, malalim, at muling bumubuhay ng sigasig sa aming mga puso. Panginoon, patawarin mo kami sa mga panahon na kami naging pabaya, naging tamad, naging malamig, at naging abala sa mga bagay na pansamantala. Sa halip na maglingkod sa iyo. Madalas po, Panginoon,
Naghahanap po kami ng dahilan sa halip na lumapit sa iyo. Kung minsan, nangyayari po na mas pinipili po namin na umiwas sa panawagan po. Lord, I am sorry po. Patawarin mo kami. Panginoon, sa umagang ito, lumalapit kami sa iyo na may kababaang loob. Nagsusumamo po, Panginoon, o banal na Espiritu, hipuin mo po ang aming mga puso at buhayin mo ang apoy ng pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Bigyan mo po kami ng pusong masigasig. Hindi po yung pong katulad ng napag-aralan po namin na passive. Hallelujah. Bigyan mo kami, Panginoon, ng pusong may pagkukusa. Hindi po yung naghihintay ng utos. Pusong handang sumunod kahit walang kapalit. Pusong marunong magmahal, magpatawad at maglingkod kahit pagod. Gawin mo po kaming mga Kristiyanong hindi lang umaaten, kundi tunay na bahagi ng pagkilos ng iyong kaharian. Gamitin mo po kami, ang aming pamilya, sa aming simbahan, hindi bilang palamuti, kundi bilang buhay na patotoo ng iyong biyaya. Panginoon, tulungan mo kaming lumangkad ng masigasig, maglingkod ng buong puso, at umiwas sa katamaran sa lahat ng gawaing banal. Maraming pong salamat. Narito po ang aming mga buhay. Hawakan po ninyo, gabayan po ninyo, pagpalain po ninyo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay madali po namin magagawa sa tulong mo, sa lakas na kaloob ng aming Panginoong Kristo. Ina-accept po namin ito, Panginoon. Lord, salamat po. Thank you for your presence. And bless ang bawat isa sa amin. Salamat po. At sa mga pangailangan po namin, Panginoon, pinapanalangin din po namin. Huwag po ninyo kaming pagkukulangin. Hindi lamang sa spiritual, kundi sa mga material na bagay. I-bless mo po ang bawat isa. Purihin ang yung dakilang pangalan naman sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Ito po ang aming samang panalangin ng lahat ng mga anak ng Diyos. Magsabi ng Amen and Amen. God bless po sa ating lahat. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon sa kanyang paalaala po sa atin na sa pamamagitan po ng mga salita na naibahagi sa atin ni Pastor Dom. Ang sabi po niya, hindi perpekto, pero may pusong pagkukusa at handang maglingkod sa ating Panginoon. Sabi nga po dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. So, ibigay po natin ang buong puso ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Yumuko po tayo at tayo po'y manalangin para sa ating offering. Salamat, Panginoon, sa isa na naman pong linggo na puno ng iyong pagpapala, puno ng iyong biyaya, Panginoon. Patuloy nananatili ka pong tapat sa aming mga buhay, Lord. Salamat, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagpapala sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, Lord. At dalangin po namin na kayo po ang patuloy na magpala po sa bawat isa. Amin pong ibinabalik ang aming pasasalamat, Panginoon, sa aming mga handog, Panginoon. Amin pong dalangin na iyo pong pagpalain, iyo pong palaguin ang mga offering na ito, Lord.
At patuloy po naming dalangin, Lord, na kami po ay yung ibalot ng iyong proteksyon, ng iyong presensya. Patuloy na gabay, Lord, sa araw-araw. Kayo po ang mag-ingat sa aming mga buhay, Lord. We thank you, Lord Jesus. Sa iyo lamang ang aming papuri, ang aming pasasalamat. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Thank you po sa prayer. Praise God. At habang kinukuha po yung ating mga offering, ano po, announcement po, yung ating pong Bible, tawag nito, yung ating pong prayer meeting tuwing Friday. At syempre po yung mayroong announcement. Sige po, before na lang. Good morning po. Karin pong WM, value na po. Mag-meeting tayo po ngayon ni after na service. Saglit tamon po at tamon pong pisabyan. Sana po mag-attend kayo. Amen. So narinig po natin atin pong ditak pong pisabyan nyo, yung WM. So, okay, thank you po sa presensya ng bawat isa. Amen. At ano pa yon? Okay. Wala ba akong nakalimutan? Baka biglang-biglang mayroon naman ako nakalimutan. Nakarang linggo, parang ano, mami ko nakalimutan. Yung ito, di ko nga kalimutan. Buti na lang kinan ko ikay. Yung sa CA po, CA. Mayroon kayong kawain, alas 3 po ng hapon, 1 hour lang bro. 1 hour? 1 hour lang po. Ring yun. Dalawaan ninyo, kapatid. No, ano kayo, magpalakasan kayo. No? Sabi nga, minsan na nga lamang sa isang linggo. Di ba? Maganda po yung mga kabataan ano rin, may fellowship. Ano? Kayo marini, pag-fellowship kayo. So, yun, at yun lang po talaga. So, pansamantala po, tapos na po ang ating gawain ngayong umagang ito. Tumayo na po tayong lahat for the benediction prayer. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Lord, marami pong salamat sa kabutihan mo, sa matagumpay na gawain ngayong umagang ito. At panalangin po namin ang iyong patuloy na patnubay sa bawat isa. At muli po, Panginoon, dalangin po namin sa linggong darating. Muli po ninyo kaming ibalik sa dakong ito upang sama-sama po kami na sumamba sa iyo. Maging masaya, Panginoon, nasasamba sa iyo, Panginoon. Manabik po kami, Panginoon, nasambahin ka sa amin po mga buhay. Salamat po at muli, Panginoon, nananalangin ako bilang lingkod mo. Ibuhos mo ang iyong nag-uumapaw na pagpapala sa bawat sa amin, O God. Maraming pong salamat. Mga kapatid ko, itaas po natin ang ating kamay sa Panginoon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost be with you all. Ang lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng malakas na Amen and Amen. God bless everyone. Ingatan tayo ng Panginoon. May meeting po mga kababayanan. Hallelujah.